At ngayon, natin ihanda ng ating sarili muli sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Gagamitin ng Panginoon na magbabahagi ng mabuting balita ating kapatid from Zamboanga, Brother Joe Claude Gascon. Praise the Lord. Praise and lift you high, El Shaddai. To your love and to the wrath, you save us from Abraham. To the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. To the people cannot see what we see to be. Your words contain the plan, they just could not understand. So someone was down to the beauty of your soul. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, God of Adonai. Praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, God of Adonai. Praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Ng Anak at ng Espiritu. Amen. Buhay na Diyos at mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na patuloy kami, O Diyos, makapagninilay na iyong banal na salita.
Pagpalain, Panginoon, ang lahat ng nakakakinig. Pagpalain, Panginoon, ang lahat na may dalangin ngayon. Dalangin namin, Panginoon, pagkalooban kami ng iba yung kalakasan, ang buhay katatagan, Panginoon. Patuloy kami mamuhay na may pananalig sa gitna ng pandemic na ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy kaming tumahak sa aming buhay na may pananalig at huwag kami matalo ng anumang takot. Dahil naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na buhay, ang aming Yahweh El Shaddai, at naniniwala din kami na meron kang inilaan sa amin na isang magandang buhay pagkatapos ng pandemic na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Mga kapatid, tunghayan natin ang ating pagninilayan. Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma in the book of Romans, chapter 12, verse 1 to 2. Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, Roma Kabanata 12, ang talatay 1 hanggang talatang 2. Sabi dito, mga kapatid, ating pananampalataya. Tayo natin sa English. Sa Tagalog. Therefore, I urge you to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. Tagalog, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa mataganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa lahat ng nakikinig ngayon, binabati ko kayo na isang pagpalang hapon at patuloy tayong pagpalain ng Diyos ng kanyang banal na salita na mensaheng nagbibigay sa atin ng kalakasan sa gitna ng pandemic na ito. At sa tagpong ito, mga kapatid, ang paksa po ng ating pagninilayan, mga kapatid, ay aking pinamagatang God's New Normal. God's New Normal. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, na tayo ngayon ay kumakaharap sa matinding krisis o ang tinatawag na pandemic na COVID-19. Maraming tinamaan, maraming mga naapektuhan, maraming buhay na nalagas. Pero God is good. Amen? Lagi natin sinasabi, sinisigaw, God is good and all the time, God is good, mga kapatid sa Panginoon. God is good dahil sa kabila ng nangyayaring ito, meron pa rin tayo nakikita mga liwanag na nakikita nating pag-asa dahil may nababalitaan tayo. Bagamat naganap ang COVID-19, hindi din man lingid sa ating kaalaman na merong mga gumagaling, may mga survivor, may mga napagtatagumpayan yung crisis o yung mga pasyente na naapektuhan, nag-confirm na sila mayroong COVID, may nababalita at nakikita din naman tayong nagiging nakakaligtas o nagsusat ibig sa ibang bansa ay nagpaplano na ng mga paraan para tayo makabalik sa ating normal na buhay o tinatawag na new normal. So, mga kapatid, kung ang ating gobyerno, ating mga public servant ay nagpaplano para ang ating buhay ay maibalik sa dati na normal, bagamat ang tawag dito na termino ay new normal dahil may ilang mga pagbabago na magaganap, may mga ibang mga panukala na ipapatupad. Pero ganun pa man, merong new normal na ini-introduce sa atin ng government. Pero I believe na kung may ini-introduce ang Diyos ang government na new normal, ganun din naman si Yahweh. Meron siyang ini-introduce sa atin, which is ang God's new normal. Mga kapatid ko sa Panginoon, pagnilayan natin ang word na ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng tanong na ito, are we ready for God's new normal? Are we ready for God's new normal? Handa na ba tayo, mga kapatid, doon sa inilaan ng Diyos sa atin na new normal, mga kapatid? Bago yan, mga kapatid,
baybayin muna natin ang salitang normal o sa Tagalog ay karaniwan. Sabi ng Merriam and Webster's Dictionary, normal means conforming to a type, standard, or regular pattern. Conforming to a type, standard, or regular pattern o tumulag sa uri ng pamantayan o karaniwang huwaran o modelo. Ang ilang mga kasing kahulugan ng salitang normal ay ang average, common, regular, typical, everyday, ordinary routine, usual. Ang antonyms naman o kabaliktaran ay ang salitang abnormal, irregular, weird, strange. Sa Tagalog ay kakaiba. So, marami sa ating mga kapatid, hindi naman tuloy sa ating kaalaman, lagi natin natatanong sa ating mga sarili mga kapatid na sana mag-back to normal na tayo. O tinatanong natin sana, o kailan ba tayo babalik sa normal mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, sa aking pagninilay habang ako'y nandito sa Zamboanga, ako'y natatawa din sa aking pagninilay din habang pinag-iisipan ko itong topic na to. Nakakatawa kasi mga kapatid na nakakatawang isipin na yung dati nating buhay 3 months ago before nangyari ang COVID-19 na ito, may ilang sa atin, maring hindi tayo ito, pero may ilan sa atin na panireklamo ang bukang bibig niya sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa sitwasyon ng kanyang buhay 3 months ago. Pero ngayon, tingnan nyo, pinapangarap natin bumalik, sana mag-back to normal na tayo. Di ba nakakatawa mga kapatid sa Panginoon? So, nakakatawa na yung ating reklamo noon ay dinadalangin na natin na maibalik ngayon. What if mga kapatid ko sa Panginoon? What if kung ang normal na gusto nating balikan ay hindi nilagay ni Lord sa ating likuran para ating balikan? Mga kapatid, what if merong nilagay ang Diyos sa ating harapan na doon ang ating tatahakin, mga kapatid? And what if, mga kapatid, paano na lang, what if kung paraan ng Diyos ang nangyayari sa atin ngayon para gisingin tayo at makita natin ang kanyang inilaan sa atin, yung God's new normal? As we all know, sabi ni San Pablo in Romans chapter 8, verse 28, sabi ito, together for good, according to His purpose. So, ang tanong sa ating buhay, mga kapatid, right after this pandemic, mga kapatid, what kind of new normal we should look forward? What kind of new normal that we should look forward? Ano ba dapat na new normal ang ating asamin sa ating hinaharap, mga kapatid? Para lubos natin maintindihan, mga kapatid, ang new normal na inilaan sa atin ni Yahweh, balikan natin ang aklat ng Exodus, Kabanata 14. Dahil sa book of Exodus, chapter 14, mga kapatid, ayun, andun yung kasaysayan nung nakalaya na ang bayang Israel sa pagkakaalipin sa Egypto. The story of Israel's deliverance out of Egypt, mga kapatid. So, naalala ko yung talk ni Brother Meding, ilang linggo na nakararaan, sabi niya, nabanggit niya doon na ang bayang Israel ay naging alipin sa Egypto ng higit 400 years. To be exact, 430 years, mga kapatid. And yun ang katotohanan, mga kapatid. Sa loob ng 400 taon, alipin ang bayang Israel sa lugar ng Egypto. Try to imagine, walang ibang kinamulatan ang bayang Israel na buhay o klase ng buhay kundi maliban ang buhay na pagkaalipin o life of slavery. Yun talaga yung tinatawag na normal, mga kapatid. Pero mga kapatid sa Panginoon, allow me to read, mga kapatid, itong Genesis chapter 17 verse 6 to 7. Mga kapatid. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 7, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. So ano ang pangako ni Yahweh, mga kapatid? Tingnan nyo, ang perspektibo o ang pananaw ng mga Israelita doon sa lugar ng Egypto, normal sa kanila ang pagiging alipin. Life of slavery, mga kapatid, that's normal for them. Yun ay normal para sa mga Israelita, pero hindi para kay Yahweh. Ano yung normal para kay Yahweh? Sabi ng ating binasa, mga kapatid, pararamihin niya ang inapo ni Abraham, magkakatag sila ng bansa at may magiging hari sa kanila. So nakita natin, mga kapatid, ang kalagayan
ng bayan ng Diyos sa Ehipto. At ito ay kabaliktaran sa plano ni Yahweh na normal para sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Very opposite, mga kapatid, o kabaliktaran, mga kapatid sa Panginoon. And along the way, pag binasa mo tong chapter 14, mga kapatid, ay yung nagkaroon na ng nakamit na ng Israel ang kanilang kalayaan palabas sa Ehipto, mga kapatid. But try to imagine, mga kapatid, susundan niyo ako, mga kapatid, try to imagine na habang sila ay lumalabas, nakamit na nila ang kanilang kalayaan, lumalabas sila sa Ehipto, mga kapatid, nakikita din naman nila ang kanilang sarili na lumalabas sila doon sa kanilang nakagisnan o nakamulatang buhay, life of slavery. Yung akto ng kanilang paglabas sa bayan ng Ehipto, mga kapatid, ay the same picture, mga kapatid, ng paglaya nila doon sa kanilang nakamulatan na normal na buhay, mga kapatid. From life of slavery, naglalakbay na sila ngayon to a life filled with milk and honey. Sundan niyo, mga kapatid. From life of slavery, hindi na sila papunta sa buhay ng Israel, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita na makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. So ang situation, mga kapatid, ay naglalakbay, nagbago ang isip ng paraon, hinabol sila, mga kapatid, at nung makita ng mga Israelita na paparating ang paraon, sinidlang sila ng matinding takot. And by the way, mga kapatid, ang image ng Pharaoh o ng paraon o ng hari ng Egypt ay very, very iconic o kilalang-kilala ng bayang Israel. Why? Ang paraon ay sumisimbolo para sa mga Israelita, sumisimbolo ang paraon ng takot, mga kapatid, at kamatayan. Sa snap lang ng finger ng Pharaoh, pwede niyang kitlin ang buhay ng mga Israelita. And ang Pharaoh din naman ay para sa mga Israelita ay sumisimbolo ng kanilang ruler o kanilang authority o namumuno, mga kapatid. Ang Pharaoh ang kinikilala for almost 400 years, mga kapatid, ay wala silang ibang nakitang ruler figure o namumuno maliban sa paraon. Pero represent suffering, pero di man nagrepresenta ng bondage. Merong invisible na talikala na nakatali sa liig ng mga Israelita every time nakikita nila ang paraon. So it means to say, hopeless sila, helpless sila, mga kapatid ko, sa Panginoon. At during this situation, mga kapatid, yung hopelessness and helplessness nila ay very imminent o kitang-kita dahil wala silang ibang tatakbuhan. Sa likod nila ay dagat, sa harapan nila ay mga sundalo ng paraon, mga sibat at mga taga, mga kapatid. Pero, mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng lahat na nabanggit, pero for them, also symbolize the source of their necessity. Pakinggan niyo, mga kapatid. Sa kabila na nabanggit na yon, mga kapatid, pero para sa kanila, ang paraon ay sumisimbolo rin ng kanilang necessity. Ano ibig sabihin ng necessity? Pangunahing pinagmumulan ng kanilang pangangailangan. For them, pero also symbolize protection, security. Pag nasa loob sila ng pamumuno ng Pharaoh, ng Ehipto, mga kapatid, for them, nakakaranas sila ng security. So it means to say, mga kapatid, sa madaling salita, para sa mga Israelita, Pharaoh is the source of everything. Tandaan niyo, mga kapatid? Pero ang paraon, siya ang source ng lahat-lahat para sa mga Israelita, mga kapatid. But, as we all know, mga kapatid sa pananampalataya, na itong bayan ng Diyos, they are clinging on the wrong source of life. They are clinging on the wrong source of life. I wonder, mga kapatid, pag nilayan po natin, no, mga kapatid, I wonder, ilan kaya sa atin hanggang ngayon nagkikling sa wrong source of life, mga kapatid? Despite na nasa gawain na tayo, despite na nasa poder na tayo ng Diyos, some of us, nagkikling pa rin sa wrong source of life. Mga kapatid, may sinasabi po kasi ang Panginoon
sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, in John chapter 6 verse 35, Juan kabanata 6 talata 35, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So sino dapat ang source of life ng isang mananampalataya? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Naalala ko, sabi nga ni Brother Mary sa talk niya, doon sa kinote niya sa Salmo, na iwan man ako ng aking magulang at ina, may Diyos pa rin na dadampot sa akin. Dahil yun ang katotohanan, mga kapatid, hindi man tayo mabigyan ng mga atulong, mga ayuda, pero tandaan natin, hindi doon galing ang source ng ating buhay, kundi galing sa ating Panginoon. So, mga kapatid, tuloy natin, verse 11 to 12 ng Exodus chapter 14. The Israelites keep on complaining. Tuloy sila nagre Praise the Lord. At medyo nawawala po yung ating signal. Nawawala po yung signal ng ating kapatid si Brother Joe. Okay. And praise the Lord. At babalikan natin. At nawawala po yung signal. Mahina po yung sagip ng signal ng ating kapatid si Brother Joe Gascon. Praise the Lord. Hintayin natin na magkaroon ng magandang signal. Dahil medyo dito ho sa atin, medyo makulimlim. Hintayin na ho natin, baka maayos po bumalik yung kanyang signal. At habang hinihintay natin na bumalik yung signal ng ating kapatid si Brother Joe Gascon. Maganda pa naman yung kanyang panayam. Praise the Lord. Okay. Diyan nawawala po siya yung signal. Okay, special mention muna natin ating kapatid mga sumusubaybay sa Facebook. Ayan, ating kapatid Sister Gina Pagyan family. Ayan. At Sister Hazel Flores, Sister Nita Roque. Ayan, nandito kanina sa Facebook ay sa Zoom, medyo hindi pa daw niya ka-familiar kung paano settings ng Zoom. At si Sister Choi Simpao San Jose from Dubai, nanonood po sa Facebook. Sister Dolor. Hello, Brother Ron. Ayan, okay. Salamat sa Panginoon at balikan natin ang ating kapatid, si Brother Joe Gascon. Hallelujah. Okay, hello. Kasi na po mga kapatid at medyo naantala ang signal. Dito po tayo naputol sa Exodus chapter 11 verse 12. Sabi dito, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Yun mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pagbayaan na lang kaming natiling alipin sa mamatay dito sa ilang. So nakita natin mga kapatid na sa tagpong ito, iginigiit pa rin ng bayang Israel na balikan ang kanilang nakamulatang normal na buhay sa Ehipto, buhay alipin, at pilit nilang tinatanggihan ang inaalok ni Yahweh sa kanila na new normal o bagong normal na buhay. So paano pala mga kapatid
Kung ang normal na nakagisnan natin, minsan tanong ba natin sa ating sarili, mga kapatid, paano pala ko yung normal na nakagisnan kong buhay, nakamulatang kong buhay ay kaliwas, kalungat sa normal na nais ng Diyos sa aking buhay, mga kapatid. At ito po ang aking unang balangkas, mga kapatid. My first point, mga kapatid, is my normal is not God's normal. Ulitin ko, my normal is not God's normal. What if my normal is different and contradict from God's way of normal? Paano na lang pala kung aking kinamulatang normal ay kaiba at contradict o salungat sa normal na paraan ng Diyos, mga kapatid? Tingnan nyo, anong gusto ng bayan ng Diyos? Ang gusto ng bayan ng Diyos is to go back to Egypt. To go back in the life of slavery, kasi yun ang nakagisnan nilang normal na buhay. Yun ang kanilang nakamulatan for almost 400 years, mga kapatid. Ngayon, ini-introduce si Yahweh sa kanila na new normal, mga kapatid. Hindi nila ito kayang tanggapin kasi hindi ito ang kanilang nakamulatan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayaw nila yung life filled with milk and honey kasi nagsikling sila doon sa kanilang nakamulatan, mga kapatid. And this will lead to my second point, mga kapatid. My second point is, mga kapatid, my normal is not really normal, it's just my familiar. Ulitin ko, my normal is not really normal, it's just my familiar, mga kapatid ko sa Panginoon. What if ang normal na nakagisnan natin ay hindi pala ito yung normal, mga kapatid, kundi ito lang pala yung ating nakasanayan. Mga kapatid, naging familiar lang sa atin, mga kapatid. Now, real talk, mga kapatid, sa Panginoon. Madalas sinasabi natin, mga kapatid, sana balik na tayo sa normal. O kailan ba tayo babalik sa normal? Mga kapatid, kung sabihin, sana bumalik na tayo sa dati, yung nakasanayan nating familiar. Sana yun ang ating balikan. Ang gusto talaga nating balikan, mga kapatid, ay yung ating nakasanayan, yung ating naging daily routine, yung ating lifestyle 3 months ago, bago tumama ang pandemic na ito. Mga kapatid, we are clinging on what's familiar. Mga kapatid, we are clinging on what's familiar, gaya ng mga Israelita. Dahil yun ang kinamulatan nila, akala nila yun ang normal, kundi yun lang pala ang kanilang nakasanayan, life of slavery. Ngayong ini-introduce ni Yahweh sa kanila ang new normal, life filled with milk and honey. Ayaw nila dahil hindi yun ang kanilang nakasanayan, mga kapatid. Ano ang request ng bayan ng Israel kay Moises? Ibalik mo na lang naman kami sa Ehipto, sa buhay ng pagiging alipin, life of slavery, kung saan kami sanay. What if, mga kapatid, kung masyado na tayo nasanay sa negativity ng buhay at medyo estranghero na sa atin ang buhay puno ng pagpapala. Masyado na tayong nasanay, nag-immune sa buhay ng scarcity o kahikausan at ang buhay kasaganan parang bagong-bago sa atin, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, ang bayan ng Diyos, mga kapatid, nung inaalis sila ni Yahweh sa Ehipto, mga kapatid, sa pananampalataya, ang request nila kay Moses, ibalik sila sa buhay alipin. Yan, disintroduce mga kapatid. Ibalik sila sa buhay alipin. And yet, samantala, mga kapatid, nung naroon sila sa Ehipto, nung naroon sila sa buhay alipin for more than 400 years, silang umiiyak, dumadaing na alisin sila sa ganung kalagayan, mga kapatid. During that time na nandoon sila sa Ehipto, they suffered oppression, mga kapatid, ay ang kanilang dalang noon ay alisin sila sa ganung kalagayan, mga kapatid. Now, real talk, bato-bato sa langit ang tatamaan pagpalain ni El Shaddai. Marami ngayon nami-miss ang kanilang mga trabaho. But 3 months ago, before this pandemic happened, puro reklamo. Kesyo mababa ang sahod, kesyo toxic masyado sa work, kesyo ang kanyang boss ay hindi ganun ka maayos makisama. 3 months ago, mga kapatid, miss natin. Marami ngayon, mga kapatid, nami-miss ang gawain. Pero 3 months ago, ano ginagawa natin? Madalas, binabaliwala natin ang mga gawain, inaabsinan, pinakatamaran, dumalo. Pero ngayon, miss na miss nang pumunta ng gawain. Belong-belo na nga na dumalo.
Saan ba may gawain? Saan ba dito may gawain? Pwede na ba tayo magkagawain? Pero 3 months ago, halos hindi na nakikita sa gawain. And some of you, mga kapatid, some of us, na makaka-relate talaga dito sa pangatlong ito. 3 months ago, mga kapatid, alam nyo, mga kapatid sa pananampalataya, hindi malinis sa ating kaalaman, miss na miss natin pumunta ng Ambel ngayon, di ba? Miss na natin, marami akong naririnig, miss na natin pumunta ng Ambel. Sana makabalik na tayo, makapunta tayo ng Ambel. Pero 3 months ago, before this pandemic happened, mga kapatid, ang pagpunta ng Ambel ay tila bagang kabigatan sa atin. 3 buwan na nakararaan bago tumama ang pandemic, tamad na tamad tayong pumunta ng Ambel. Kapag may panawagan sa Ambel, medyo hindi tayo excited pumunta, mga kapatid. Yung kasintabi, minsan kinakatamaran natin ang mga panawagan sa Ambel mula sa Donmas hanggang Pagtatabas. So, mga kapatid, alam niyo ba, mga kapatid, ito po aking karanasan dito sa Zamboanga. Hindi sa inyong kaalaman, mga kapatid. Ang pagpunta ng Ambel, minsan kinakatamaran ng ilan. Pero alam niyo po ba, maraming mga prayer partner dito sa Mindanao, maraming mga prayer partner dito sa Zamboanga, especially, na pangarap, mga kapatid, pangarap ang pumunta ng Ambel. Pangarap nilang makapunta ng Ambel. Para sa kanila, ang pagpunta ng Ambel ay isang promised land. Tinuturing nilang promised land ang pagpunta ng Ambel. Isa yan sa number 1 nila sa kanilang bucket list o listahan ng kanilang pangarap. Pangarap nila makatungtong sa Ambel. Pero some of us, mga kapatid, tinuturing lang ang pagpunta ng Ambel na parang burden, pabigatan, part of responsibility. Ang normal sa atin, pangarap pala ng ilan, mga kapatid. So, nawa magkaroon tayo ng pagninilay ng ganito, mga kapatid, na ang normal sa atin ay pangarap pala ng ilan. Maraming mga prayer partner dito na pangarap makapunta talaga ng Ambel, pero hindi nila kaya afford ang pamasahe, pero plano o kapatid. Pero tayo, mga kapatid, madalas kinakatamaran natin pumunta ng Ambel. Ito po ang nakakatawa, mga kapatid, sa pananampalataya. Na minsan, natitikin for granted natin yung malaking blessing na inilaan sa atin ni Yahweh. 3 months ago, ano bang buhay o lifestyle ang meron tayo, mga kapatid? Ano ba talaga ang meron tayo noon bago tumama ang pandemic ito? Gusto mo ba talagang balikan yung nakasanayan, mga kapatid? Life of stubbornness, katigasan ng ulo, life of complaining, reklamo, life of jealousy, o kainggit, life of negligence sa iyong kapabayaan, sa iyong pamilya, sa iyong work, sa iyong calling, prideful, selfish lifestyle, lukewarm faith, panlalamig sa pananampalataya. Ito ba talaga ang gusto natin balikan, mga kapatid? Sa pinasasabi natin na sana balik na tayo sa normal. Ito ba talaga ang gusto natin balikan? Is this normal? Definitely, hindi ito ang normal. And definitely, hindi ito ang God's new normal na ini-introduce sa atin ni Yahweh El Shaddai, mga kapatid. Alam niyo, what is, mga kapatid? Not being upset or frightened, and instead having peace of mind in the midst of this pandemic is part of being normal. What if kung ang hindi pagkadismaya na hindi ka nalista sa ayuda, hindi ka nabigyan ng ayuda, hindi ka nabigyan ng mga financial na ayuda ng gobyerno, what if kung ang hindi pagkadismaya na hindi ka nabigyan ng ilan sa mga ito ay parte ng pagiging normal? Kasi parang bagang hindi normal na, hindi ako nabigyan, brother, hindi po ako nabigyan, parang hindi normal. Alam niyo po, mga kapatid, kami dito sa Zamboanga ngayon, kasama ko yung aking head, si Brother Danilo Apostadero. Matatapos na lang yata yung COVID, parang hindi pa kami maaabutan ng ayuda dito ng barangay. Dinadalangin namin, mga kapatid, na sana maabutan na kami. Pero to God be the glory, granted na kami prayer dahil nung nakaraang mga ilang araw na abutan po kami ng ayuda. Alam niyo, hindi po kami prioritize na bigyan, mga kapatid. Hindi kami priority kasi dayo lang kami dito. Strangers kami dito, hindi kami talaga dito nakatira. Pero ganun pa man, God is good, mga kapatid. Akala nga namin matatapos na lang ang COVID, hindi pa kami mabibigyan, pero mabuti pa rin ang Diyos, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, gusto ko lang sabihin, mga kapatid, na iba ang konsepto ng normal ni Jesus sa konsepto ng ating nakagisna ng normal. Basahin ko sa inyo, mga kapatid, isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon. Matthew chapter 8, verse 24. In Matthew chapter 8, verse 24, mga kapatid, ang sabi dito, bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Ano ang situation, mga kapatid? Malakas ang bagyo, malaki ang alon, maraming
at tumatapong tubig sa loob ng bangka, halos lumubog ang bangka, sobrang lakas ng unos, pero natutulog ng mahimbing ang ating Panginoon. What if having peace in the middle of the storm is part of being normal, mga kapatid? Lahat ng naroon na nagpanik, mga kapatid, try to imagine, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan natin, ang concept ni Jesus ng pagiging normal is opposite o kabaliktaran and contradict o salungat sa normal na meron ang mundong ito. Hindi kailangan umayon ni Jesus sa normal na mundong ito kasi hindi naman siya dito galing sa mundong ito. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Ang sabi ng John chapter 3 verse 13, John chapter 3 verse 13, ang sabi dito, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. So, Jesus' concept of being normal is opposite and contradict sa normal na meron ang mundong ito, mga kapatid. Hindi ka lang umayon ni Jesus sa normal na sistema ng mundong ito, mga kapatid. Iba ang konsepto ni Jesus sa normal, mga kapatid, kaysa sa umiira sa mundong ito. So, it means to say, mga kapatid, if that's the case, mga kapatid, lahat ng lula ng bangkang iyon, si Jesus lang ang normal. Lahat na nagpanik ay hindi normal, mga kapatid. Ito ang klase ng new normal na gustong i-introduce sa atin, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon. What if kung ang ating nakasanayan o familiar sa atin na normal ay kabaliktaran, contradict sa Christ's way of normal. And maybe, without knowing it, hindi natin namamalayan that our way of normal is the same as the worldly normal, mga kapatid. Without knowing it, hindi natin namamalayan, baka kapattern na ng mundo yung ating definition ng normal, mga kapatid. So we need to reflect on this, mga kapatid, pananampalataya, that maybe my normal is not really normal. It's just my familiar. And this will lead to my last point, mga kapatid. Sa pangatlo kong puntos, mga kapatid. Stop trying to back to your normal and start to move to God's normal. Ulitin ko, stop trying to get back to your normal and start move forward to God's new normal. Huwag na nating hangaring balikan ano ang ating normal na nakasanayan. Sa halip, pag sumikatan natin, natanggapin at tahakin ang God's new normal na inaalok sa atin ng ating Panginoon. Ano sinabi ng ating binasa, mga kapatid, sa Romans chapter 12 verse 1? Sabi dito, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. So mga kapatid ko sa pananampalataya, what kind of new normal ang gustong i-introduce sa atin ni Yahweh, mga kapatid? 3 months ago, mga kapatid, before this pandemic happened to us, mga kapatid, people worship God occasionally. People only worship God occasionally, mga kapatid ko sa pananampalataya. Minsan-minsan lang nagkakaroon ng gana sumamba sa Diyos ang tao, mga kapatid. And yet now, worship is necessity. Sino ba hindi dumudulog sa Diyos ngayon sa ganitong kalagayan? Sino bang hindi sumasamba sa Diyos? Sino bang hindi dumudulog sa Diyos sa ganitong mga sitwasyon, mga kapatid? Now, 3 months ago, mga kapatid, people pray only for blessing. We only pray for blessing, Lord, pasaganain, pagpalain. But now, mga kapatid, naging intense ang ating panalangin ngayon. Dahil sa COVID na ito, naging intense, naging masidhi ang ating panalangin. Why? We don't pray only for blessing, but now we pray for survival, mga kapatid. We pray for survival. Na Lord, sana ako ay patuloy mong ingatan, makatawid kami sa pandemic na ito ng ligtas, pamilya. So, we pray, mga kapatid, not only for blessing, but for survival, mga kapatid sa Panginoon. And 3 months ago, we pray less because there is nothing to pray. Wala masyadong kailangang ipanaya, kaya hindi tayo nananalangin. But now, mga kapatid, prayer becomes priority. Why? Because we face difficulties, mga kapatid ko sa Panginoon. Naging priority ang pananalangin kasi meron tayong kinakaharap na matinding pandemic o crisis, mga kapatid. And last, worship of 3 months ago, people worship schedules.
mga kapatid. Why? In what way? Inuuna kasi natin ang schedules, madaling abandonahin ang gawain dahil meron nauuhang lakad, mga kapatid. We easily worship schedules rather than the Savior, mga kapatid. People worship schedules than the Savior. Nakakalimutan ang ating Savior. Mas inuuna kapatid, na nangyari ang COVID na ito, why? Maraming tayo sa worship kasi walang schedule. Kansilado ang mga schedule, mga kapatid sa Panginoon. Now, what kind of new normal, mga kapatid? Yes, ganito mga kapatid. Yes, hindi normal na talunin ng isang shepherd boy ang isang giant. The story of David and Goliath, hindi yun normal. Yes, hindi normal na bumuho ang pader ng Jericho sa malakas sigaw. Hindi yun normal. Yes, hindi normal na mahati ang dagat na pulat makatawid ang mga Israelita. Hindi yun normal. Yes, hindi normal, mga kapatid, na maglihi at manganak ang isang berhen, our Blessed Virgin Mary. Hindi yun normal. Hindi normal na lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi yun normal. Hindi normal na matulog na mahimbing sa gitna ng malakas na unos. Hindi yun normal. Yes, lahat ng nabanggit na yun, hindi yun normal sa paningin ng sanlibutan. Pero sa dakilang kapangyarihan ng Diyos na buhay, normal ang lahat ng iyon. And that's the kind of new normal na gustong ng Diyos maranasan natin, mga kapatid. Yun yung kasi ng new normal na gustong ihatid sa atin ng Diyos. After this pandemic, after this quarantine, mga kapatid, what kind of normal ang iyong tatahakin? Will you go back sa iyong familiar na nakasanayan? Or will you choose God's new normal para sa ating buhay? So dito ako magtatapos, mga kapatid. Sakayin natin sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata. Ang talata ay 21 hanggang 24. Ephesians chapter 4, verse 21 to 24, mga kapatid. So sabi dito, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang kita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So mga kapatid, after this pandemic, give up your worldly familiar lifestyle and choose to embrace God's new normal. Ito natin ang ating lumang makamundong naging normal sa atin o karaniwang nakasanayan. Ating yakapin ang i-introduce sa atin ni Yahweh na God's new normal. Mga kapatid, ngayong quarantine, sana hindi lang tayo nakafocus. Lahat ng ating narinig na salita ng Diyos throughout the years sa ating paglilingkod, dito natin ito masusubok, mga kapatid, sa pananampalataya. Bilang isang mananampalataya, dapat ang ating pananampalataya always looking forward sa anong hinaharap, mga kapatid. Hindi kung ano yung nasa ating likuran. Mga kapatid, ulit tayong dumalangin sa Panginoon na itong new normal na ito ay sama-sama natin tanggapin, na hindi tayo matulad sa Israelita na inalis na ng Diyos sa life of slavery. Pupunta sila sa life filled with milk and honey, pero hindi nila ito na-appreciate at pinilit nilang bumalik sa buhay alipin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ito po ating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at mahabaging Ama, bukay ka nga, O Diyos, sa aming mga buhay, kabila na ang pinagdaraanan, kabila ng takot, pangambahan sa aming paligid, O Diyos, patuloy mo kami pinoprotektahan, patuloy mo kami ginagabayan, hindi ka nagkulang, kailanman hindi ka nagpabaya sa aming Panginoon. Dalangin namin ay Panginoon na may pananalig, na may pananampamal na inilaan sa amin. Pagpalain ng Panginoon, nakikinig ng pagpalain ng may karamdaman, pagaling ng Panginoon, bukang kagalitan, pagpalain ang mga natitiglan ng takot, pangamba, palakasin, patatagit ang kalooban, Panginoon, at dalangin namin ugot sa mga nauupusan, mga naghihikaw, dalangin namin ang magpaganong biyaya ng Diyos, may tulong na galing sa taas, may tulong na galing sa Diyos, kaming laging aasahan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Ito po, O Diyos, ang aming pagsamo at panalangin, salakit ang papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon
Hari at tagapagligtas, dakilang manggagamot, ang aming Panginoong Yesu Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Balik sa iyo, Brother Ron. Ayan, praise the Lord. Salamat sa ating kapatid, si Brother Joe Gascon from Zamboanga. Ayan, nakamisyon po siya doon at maging sila na-lockdown din. Pero sa biyaya ng Panginoon, nakakapagbahagi siya ng mabuting balita at kagaya ng sinabi niya, mga kapatid, iba yung normal ng nakagisna natin, nakasanayan, kesa sa normal na para yung sa kalooban at plano ng Diyos. Kaya sa mga susunod na araw, mga panahon, inihahanda tayo ng Diyos sa normal na plano at gawa ng Diyos. Mababago nga tayo. Kaya nga, dagdag ko pa, nakakatuwa din, yung sinabi ni, iba yung nakagisna natin noon nung wala pa tayo sa Panginoon. Ngayon, ito yung normal na kalooban ng Diyos sa atin na yung ginagawa kung ano yung kalooban at gusto ng Diyos. Kasi dati ang nakagisna natin ay puro pagsuway at malayo sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa ating kapatid, si Brother Joe Gascon. Yan, praise the Lord. At marami pang mapagpala ang ating kapatid na ito sa pamagitan ng paghahayag na mabuting. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig ng aming dalangin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig namin tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitang. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. We give thanks. God bless us all po mga kapatid. Maraming salamat.